Sama-sama tayong magiging Sakaki! Kasunod po na pag-angat ng roll-up door na yan na isang mini grocery sa Bacolod City, biglang sumilip ang isang lalaki. Maya-maya naglabas siya ng bolt cutter at sinira ang bintana. Isang lalaki pa ang dumating at pumasok. Ayon sa mga empleyado ng grocery, tulog sila nang nangyari ang panloloob. Umabot sa 400,000 piso ang perang natangay mula sa kanilang kaha. Ayon sa mga pulis, tukoy na nila ang mga suspect na subject ng kanilang manhunt. Mga kapuso, bago sa saksi, bistado ang umano'y laboratorio ng liquid marijuana sa General Trias, Cavite. Natunto ng establishmento kasunod ng pagkakaaresto sa 2 tauhan ng mini lab. Ating saksihan. Aakalain mong isa lang ordinaryong paupahan ang studio-type apartment na yan sa barangay Pascam 2 sa General Trias, Cavite. Pero, nang pasukin ng mga operatiba ng PIDEA Cavite, na-discover nilang ginawa pala itong maliit na laboratorio sa paggawa ng marihuana. Sumalubong din sa kanila ang masangsang na amoy mula sa mga dumi ng aso at pusa hanggang sa mga expired na pagkain at mga nanggigitatang kaserola at rice cooker. Ayon sa PIDEA, taktika ng 2 babaeng nahuling suspect ang mga nabubulok na pagkain para pagtakpan ang amoy ng mga pinoprosesong marihuana sa mini laboratory. Naaresto ang 2 babaeng suspect sa ikinasang bypass operation sa mismong lugar kaya ikinasa ang pagsalakay sa laboratorio. Na-recover sa laboratorio ang mga gamot, kapsula, wine, cookies, chocolate, chili garlic oil at mga gamit sa pagluluto at pagliliquify sa mga pinatuyong dahon ng marijuana. Aminado ang isa sa mga suspect na siya mismo ang gumagawa at nagpoproseso ng mga produktong ibinebenta niya na pawang may halong liquid marijuana oil. Katuwang naman niya sa negosyo ang isa pang nahuling suspect. Isang babae rin ang nahuli sa iwalay na drug bypass operation sa Barangay Molino 2 sa Bacoor City. Nabawi sa suspect ang 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Sa panayam ng GMA Integrated News, inamin ng suspect na sangkot siya sa illegal drug trade. Saan galing? Opo. Mga shabu mo? Inan sa akin yan. Pinakuha sa akin. Pinakuha sa akin. Pinakuha sa akin? Sino? Saan? Hindi ko naman kilala yung tao na yun. Di mo kilala yung nagpadala sa'yo? Hindi ko kilala. Bakit tinanggap mo? Eh kasi nangangailangan ako eh. Ha? Nakita ko. Magkano raw ang bibigay sa'yo? Bibigyan daw ako ng 20K. Nakaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangio, ang inyong saksi. Naharang sa Manila Bay ng Philippine Coast Guard ang isang barko at isang bangka na may kargang krudo na walang kaukulang dokumento. Ang mga nahuling tripulante umaming sangkot sa paihi. Saksi si Marisol at Drama. Something wrong. Yan daw ang dahilan ayon sa commanding officer ng BRP Panglao ng Philippine Coast Guard. Kaya nila hinarang ang barkong ito bandang alas 11:30 kagabi sa bahagi ng Manila Bay. Bukod sa madilim daw dahil walang ilaw, kahina-hinala rin daw ang ikinikilos ng barko. Sa unang tingin pa lang, nakitaan na ng paglabag ang vessel na ito kaya nilapitan ng mga nagpapatrolyang tauhan ng Philippine Coast Guard. Dito nga nadiskubre na meron palang laman ng krudo ang compartment nito. Wala siyang mga dokumento, yung mga crew, walang dokumento pati yung mga kargamento nila. Pero pahirapan ang paghuhuli dahil nagtangka para tumakas ang mga sakay ng hinarang na vessel. They're trying to evade the apprehension. That's why we immediately conduct the operation. Yun, nahuli namin sila. Huli ang kapitan ng barko at 6 pang sakay. Aminadong kapitan sa sinasabing all-purpose o paihi. Ibili po kami ng krudo. Saan? Sa mga tagbot po. Takbo. Tapos? Pagtapos namin, alis na lang po kami. Tapos, saan niyo po binabagsak ang mga krudo? Yan po sa Nabotas. Sino mga bumibili nito? Yung mga pumalit lang po. 2 beses na nga raw siyang nahuli. Bakit po ninyo inulit? Wala po mapasukan po iba. Bandang alas 4 na madaling araw, nakita ang isa pang bangka sa Manila Bay. Almost the same modus operandi. Nakita nila na wala ring ilaw, suspicious din yung galaw. Hindi naman siya designed for carrying such kind of cargo. So that's why they was also apprehended by our patrolling Coast Guard. Wala ring mga kaukulang dokumento ang nasabing bangka na may karga ring krudo. Gano'ng kadami na ikakarga sa bangka?
alam na drum, 8. So yung pinagkuhanan mo, iba sa pinagkuhanan nila? Magkaibang barko? Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung saan kinukuha ng mga hinarang na barko at bangka ang mga krudo. Usually ma'am, ship to ship na transfer yan ang ginagawa nila. Dito rin din lang po halos yan paikot sa ganitong klase ng bangka, sa capacity and capability po niya. We assume na within the AOR lang po ng ating Manila Bay. Sasampahan ng mga kaukulang reklamo ang mga nahuling tauhan ng mga vessel. Pre-departure inspection at Master's Declaration of Safety Departure, they violated such memorandum circular. Tiniyak ng PCG na lalo pa nilang paiigtingin ang pagpapatrolya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nasa 20 bahay sa Pampanga ang nasira sa pagtama ng malabuhawing lakas ng hangin na sinabayan pa ng pag-ulan. Ang paliwanag po ng Pag-asa sa naranasan ng mga taga-Pampanga sa pagsaksi ni Ivan Mayrina. Mala super bagyon tumama sa Clark, Pampanga mag-aalas 5 kahapon. Halata nagulat ang kumukuha ng video. Sa lakas kasi ng hangin, nilipad ang bubong ng isang bahay. Isang puno ang nabuwal. Dinatakya kami tulipyo! Ay, Diyos ko! Ako ko pong gina! Hindi po nangyari! Kuha naman yan alas 6:30 ng gabi sa barangay Kandating sa bayan ng Arayat. Oh, Diyos ko! Ang residenteng si Maria Teresa Pineda natanggal ang bubong ng bahay. Habang patuloy raw na bumaba yung malakas na ulan, malakas din ang hangin. Dumating na po yung hangin tsaka ulan. Dali-dali po kami pumasok po dito sa loob. Katapos nun pagkapasok po namin sa loob, bigla pong umano na po itong bubong namin. Umangat. Sa iba pang video makikita ang tindi na hagupit ng ulan at hangin. Sa ulat ng barangay, nasa 20 bahay ang naapektuhan, pero 2 labis sa napuruhan. Walang anumang weather system na umiiral sa Pampanga kahapon at malayo rin ang bagyo sa Central Luzon. Umaga mainit. Pagkatapos po ng mga bandang mga bandang alas 4, alas 5, parang dumidilim na po siya. Dumidilim na po siya banda dito sa may bundok. O bago tumama si Buhawi, umulan ba? Kasabay po yung hangin tsaka ulan. Paliwanag ng Pag-asa, severe thunderstorm ang naranasan sa Pampanga. Nangyayari po yung ganitong klase ng thunderstorm, yung malalakas o severe thunderstorm po natin na tinatawag kapag sobrang init po ng panahon natin. So, nag-build up po yung mga clouds po natin. So, kapag ganun po ay sa hapon po niya usually binabagsak yung malalakas na buhos po ng mga pag-ulan. At kapag may thunderstorm nga po tayo, may kasama rin po itong malakas na bugso ng hangin. Ang ganitong malalakas na thunderstorm, posibleng maulit pa ayon sa Pag-asa, lalo't na sa transition o pagpapalit ng panahon mula sa habagat patungong amihan. At ang kasalukuyang iiral kapag ganito, ang easterlies o mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko na may mas mataas sa posibilidad na lumikha ng mga thunderstorm. Iba-iba rin po yung klase po ng thunderstorm natin. So minsan po mga moderate to heavy, minsan po talaga nag-i-intense at may times din po nagto-torrential po yung thunderstorm po natin. So ibig sabihin po nun yung mga kaulapan po natin is malalaki po siya or matataas yung mga kaulapan na kung saan ay malalakas po yung dala nito na mga pag-ulan tapos mga bugso ng hangin. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Pang-overtake, yan daw ang ugat ng nahulikam na away kalsada sa Caloocan. Pinagpapaliwanag na ang 2 jeepney driver na posibleng hindi na makasuhan kundi baka matanggalan din ang lisensya. Saksi, si Joseph Moro. Mahigit 8 milyong views na sa Facebook ang video na ito kung saan makikita ang tila hamunan at gitgitan ng 2 jeep na ito sa isang masikip na daan. Ang jeep sa kanan naunang umabante. Tila nainis ang jeep sa kanan kaya binunggo ng jeep sa kanan ang jeep sa kanyang unahan. Yan ay kahit kapwa sila maraming sakay na pasahero nung mga oras na yun. Ang mga pasahero nagmamadaling bumaba. Ang isa may dala pang bata. At kahit nakaabante na ang jeep sa harapan niya, ay hinabol pa ito ng nasa likod niya. Matanggal ang lisensya! Hinayaan niya itong umabante ulit at umisa pa. Nangyari ang gitgitang yan sa Borugo Street sa Kamaring, Caloocan pasado alas 10 kagabi. Nakarating na sa Pulis Caloocan ang pangyayari at nagkaharap na rin ang 2 driver. Batay sa investigasyon, nagkadikit ang 2 jeep sa makipot na bahagi ng Borugo Street dahil may truck sa gilid ito. Nang pwede nang umabante,
pinipilit na unahan ito, mag-overtake itong si Vehicle 2 na nangyari, nasagi niya yung likuran at nabasag yung ilaw sa harapan. 4 na beses pa raw na binunggo ng jeep sa kaliwa ang jeep sa kanan. Dagdag pa ng pulisya, hindi na raw kita sa video pero na makabante na ang dalawa. Gumanti raw ang jeep sa kanan at binangga rin ang jeep sa kaliwa. Pagdating po doon sa parting gas station 12 gas station, doon po, binunggo naman ito ni Vehicle 1, si Vehicle 2. Ayon sa pulisya, kung yung mga sakay na mga pasahero ng dalawang jeep ay gustong magreklamo, ay maaari silang pumunta sa istasyon ng pulisya para magsampa ng reklamo. Maaaring sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to property o physical injuries ang mga jeepney driver. Kailangan po may complainant po. Naglabas na rin ng show cause order ang parehong Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa parehong jeepney driver. Ang LTO pinagpapaliwanag ang may-ari ng mga sasakyan kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reklamong pag-hire ng mga reckless na driver. At ang mga driver naman maaaring kasuhan ng reckless driving at obstruction of traffic. Posible ring masuspinde o ma-revoke ang kanilang mga lisensya. Pinaharap ng LTO at LTFRB ang dalawa sa pagdinig sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa pamamagitan ng video teleconferencing, naghain ng not guilty plea si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa kaso niyang qualified human trafficking sa Pasig RTC. Bunsod po yan ang pagkakaugnay sa kanya sa niraid na pogo sa Bamban, kung saan nasagip ang daan-daang pogo worker na umunoy sa pilitang isinabak sa mga cyber scam. Naglista na rin ang mga saksi sa pre-trial conference. Sa October 1 ang susunod na hearing. Nasa Pasig City Jail si Guo pero pinag-aaralan ng kanyang legal team kung saan siya pwede ilipat alang-alang anila sa kanyang seguridad. Kasunod po yan ang pagsasalita ni Guo sa executive session kasama ang mga senador. 2 bagyo na ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa bagyong Julian na nasa loob ng PAR, nakataas na ang signal number 1 sa Babuyan Islands at eastern portion ng mainland Cagayan. Huling namataan ang sentro ng bagyong Julian sa layong 435 kilometers sa silangan ng Calayan, Cagayan. Ay sa Pag-asa, hindi gaya po naman nakalipas na bagyong dumaan sa PAR, halos looping o paikot ang track ng bagyong Julian. Inaasahan itong magtatagal sa karagatan at lalakas pa sa mga susunod na araw. Posible maabot nito ang typhoon category. Miyerkules pa itong posibleng lumabas ng PAR. Ang Tropical Storm Jebi naman, maliit pa ang tsansang pumasok sa PAR ayon sa Pag-asa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Northern Luzon bukas. Posible ang malalakas na ulan na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mas matitinding ulan na ang mararanasan pagsapit ng linggo. Walang taas presyo hanggang Pasko, yan po ang target ng Trade Department kahit may mga humiling ng price increase. Ang NBI at NMIS naman, pinuntiri ang pasilidad na walang tamang permit kung saan nabisto ang milyon-milyong pisong halaga ng frozen at exotic food products. Saksi, si Bernadette Reyes. Rehistradong paggawaan ng yelo at walang permit na mag-imbak ng pagkain ng cold storage facility na ito sa Marilao, Bulacan. Pero napasukin ng mga operatiba ng NBI, tumambad ang sari-saring frozen meat goods. May karne ng baka, kalapati at Peking duck. May frozen seafoods din at exotic food na palaka. Hindi dumaan sa tamang pagsusuri ang mga produkto kaya posibleng peligroso sa kalusugan ng tao. Pwede po may sakit na dala. So particularly yung sa mga poultry products, yung bird flu na tinatawag, pwede tamaan yung tao. So pangalawa, ito mayroon din dito yung mga beef. So foot and mouth disease. Aabot umano sa 200 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Hinala pa ng NBI, hindi nagbabayad ng tamang buwis ang imbakan. Ang nalulugi dito ng ating pamahalaan ay umaabot sa 120 million in taxes. Nabisto ang imbakan nang matrace ang ilang transaksyon online. Meron kaming na-intercept na communication. Tino-offer ito sa mga intended clientele sa kanilang secret channel
doon nangyayari ang transaksyon. Wala mang inabutang tao doon ng NBI, tukoy na raw nilang incorporators nito na 2 Pinoy at 1 Chinese national. Naharap sila sa reklamong agricultural smuggling. Dahil na-issuehan ito ng warrant bago naisabatas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, iba pang parusa ang ipapataw sa kanila kung matalo sa kaso. Doon sa bagong batas ay mas malaki, reclusion perpetua and a fine of times 10 yata o times 5 nung amount. Presyo ng mga bilihin naman ang binusisi ng Department of Trade and Industry sa isinagawang inspeksyon sa mga pamilyan sa Valenzuela City. Pasok sa Suggested Retail Price o SRP ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa New Marolas Public Market at isang supermarket. Ang ibang produkto mas mura pa kaysa sa SRP. At kahit humirit ng taas presyo ang mga manufacturer, wala pang price increase sa sardinas, Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Bagamat hindi masiguro ng DTI kung hanggang kailan yan. If we can extend it to Christmas, of course, better for us to have no price increase. Yan din ang hiling sana ng mga mamimili. Tipid-tipid, wag mo muna mag-shopping, wag mo muna kung anong kaya lang. Ayon sa DTI, ngayong pumasok na ang bare months, pagtutuunan raw nila ng pansin ang presyo at supply ng mga Noche Buena items. Pero sa ngayon, wala pa raw manufacturers na humihirit ng taas presyo. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ng budget si Abigail. Nag-list na po ako ng pang-budget namin sa sa Noche Buena. Para yung kung ano lang po yung kasya dun sa pera na bibigay ng anak ko, yun lang po. These are for sale sa December, so baka itong October pa lang magsasabit ng mga prices sila, proposed prices sila. Depende dun sa assessment natin ng mga yung mga prices na isasabit nila, kung affordable naman. Siniguro naman ng Valenzuela City LGU na pananatilihin nilang mahigpit ang mga border para hindi makalusot sa Metro Manila ang mga baboy na maaaring may African swine fever. Ang geographic location po ng Valenzuela, kami po ay dinadaanan ng mga major trucks po. Hindi ho natin bantayan ang ating border. Ito po ay magiging kakalat po na mabilis po sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Sa ikalawang sunod na pagkakataon, tagumpay na naisagawa ang rotation at resupply mission sa Iwin Shoal kahapon. Ayon po sa AFP, naihatid sa matauhan ng BRP Sierra Madre ang mga kailangan nilang supply katuwang ang Philippine Coast Guard. Nakapag-troop rotation din o napalitan ang mga bantay na sundalo na nakadesino roon. Ayon sa AFP, bagamat 8 Chinese vessel ang namataan sa lugar, hindi naman sila naging banta sa RORE mission. Pero sabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard, naisagawa ang RORE mission sa ilalim umano ng kanilang supervision, alinsunod sa temporary arrangement sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Patuloy po namin kinukunan na pahayag ang National Maritime Council sa sinabi ng China pero wala pa itong tugon. Bago po nito, payapa rin ang huling resupply mission noong July 27. Sa huling Biyernes, bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025, nadagdagan ang nag-anunsyo ng senatorial slate. Saksi, si Von Aquino. Sa bisa na resolusyon na niratipikahan ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa kanilang National Assembly ngayong araw, papayagan na muna nila ang kanilang mga miyembro na tumakbo sa ilalim ng ibang partido para sa 2025 elections. Sa ilalim kasi ng kanilang bylaws, ang sinumang party member na gumamit ng Certificate of Nomination ng ibang partido ay otomatikong tinatanggal sa kanilang partido. Matatanda ang isa si PDP laban President Manny Pacquiao sa inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng Administration Senatorial Slate. Itong aming National Assembly, required po ito. And then lalo na election time, kailangan may adjustments kaming gagawin. Kasi most likely yung aming Certificate of Nomination ay hindi yun ang i-honor ng COMELEC dahil kumampi ang COMELEC sa isang faction. So, meron kaming adjustments na gagawin dito sa assembly namin. Matatandaan noong nakaraang eleksyon, idiniklara ng Commission on Elections ang paksyon na pinangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang lehitimong PDP laban. Nakabinbin pa sa Korte Suprema ang apela ng kampo ni Pimentel na baligtarin ang desisyon ng COMELEC. Pag-uusapan pa raw ng partido kung mag-e-endorso sila ng mga kandidato para sa 2025 elections.
Inanunsyo naman ng Partido Lakas ng Masa ang kanilang magiging senatorial candidates para sa 2025 elections. Ang mga labor leaders na sina Calio Didi Guzman at Atty. Renacio Luc Espiritu. Isusulong daw nila ang labor rights, climate justice at economic reforms habang direkta nilang hahamunin ang kapangyarihan ng political dynasties, elitista at oligarko. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Handang mamuhunan ng hanggang 30 milyong dolyar ang Singapore-based venture capital firm na TND Aura sa mga startup o papausbong ng mga kumpanya sa Pilipinas. Katumbas po yan na mahigit 1.6 billion pesos. Marami daw silang nakikitang potensyal sa iba't ibang sektor dito, gaya sa edukasyon at sa healthcare, consumer at financial services. Stranded sa gitna ng dagat ay isang lalaki at kanyang alagang aso habang nananalas ang Hurricane Helene sa Florida sa Amerika. Pinapasok na noon ng tubig ang kanilang bangka. Nasagip sila at isinakay sa helicopter. Nalubog sa baha ang iba pang lugar. Itinumba pa ng bagyo ang ilang puno at poste ng kuryente. 4 ang naitalang nasawi sa Hurricane Helene na itinuturing na isa sa mga pinakamalakas na bagyong tumama sa Amerika. Ang biyaheng Llano del Norte at Misamis Occidental na dati inaabot ng mahigit 2 oras, magiging 7 minuto na lang. Sa tulong po yan ng Panguil Bay Bridge na pinakamahabang tulay ngayon sa Mindanao. 3.17 kilometers ang haba ng tulay na tumatawid sa Panguil Bay at kinokonekta ang Tubod Llano del Norte at Tangbong City, Misamis Occidental. Itinayo po ito sa tulong ng mahigit 8 bilyong pisong pautang at teknolohiya galing South Korea. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasinaya sa tulay na inaasahan daw niyang makatutulong sa pag-unlad ng Mindanao. Stunning si Kapuso Global Icon Heart Evangelista sa Paris Fashion Week. Na-highlight ang kanyang fit physique at sexy curves sa suot niyang gown. Sa parehong fashion show, spotted din ang isa pang showbiz personality na si Kylie Jenner na rumampa rin sa red carpet. Literal na bigatin ang mga inihaing putahe sa sari-saring pagdiriwang sa gitnang Luzon. Sa Pampanga, nagpabusog ang higanteng sizzling plate. Ating saksihan. Amoy at tunog pa lang, talagang nakakakilig ang sizzling sisig. Hindi lang bida sa inuman, pati sa mga kainan at handaan. Pero sa isang food festival sa Clark, Pampanga, ang nakalatag na sisig, pambaranggayan. Giant sisig sa isang giant platter. Sinasalok gamit ang mga giant sandok. Giant din ang dami ng putok-batok na sangkap. 200 kilo ng pinaghalong crispy ulo at pisngi ng baboy, sinahugan ng sibuyas, kalamansi at iba pang pampalasa at secret ingredients ng putaheng proudly Kabalet. We are very proud that the best sisig would come from Pampanga, from Angeles. Ang laman naman ng higanteng platter sa hiwalay na food fest sa Olongapo, makukulay na nachos. Kaya di lang tiyan ang mabubusog, kundi pati mga mata. Kung palakihan o paramihan ng food servings ang usapan, pambato naman ng Kabanatuan Nueva Ecija ang kanilang cheesy mamon taisan. Matakam sa 1,500 pieces ng creamy, soft at fluffy taisan ang Pinoy version ng chiffon cake. Giant kakaning platter naman ay tinutulak ng Tarlac. Bukod sa kanilang native plate, pinagsaluhan din ng ilang local delicacies tulad ng puto, duman special, at kalamay ube. Ang entry naman ng Baliwag, Bulacan, giant bilao ng crispy okoy. Healthy rin ang golden treat na ito dahil hinaluan ng 200 kilos ng kalabasa. At sinong nagsabing susuko ang bataan? May giant serving din sila, ang kanilang higanteng tinapa roll at tinapa rice. Abay san man mag-ikot sa Central Luzon, they have something big to offer. Mga kapuso, 89 na araw na lang. Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.